Ang hirap, di ba? Yung tipong gumraduate ka na with honors, pero hanggang ngayon, wala pa ring tumatanggap sa'yo. Para kang naghanda para sa isang malaking laban, pero hindi ka man lang pinapasok sa arena. Nakaka-frustrate, nakaka-drain. Noong college ka pa, sigurado narinig mo to ng paulit-ulit. Mag-aral ka lang ng mabuti. Graduate with honors. Paglabas mo, trabaho na ang hahabol sa'yo. Kaya yun ang ginawa mo. Binuhos mo ang lahat. Ilang gabing puyat para sa thesis? Check. Perfect attendance? Para lang hindi ma-miss ang kahit anong lesson? Check. Dean's Lister ka pa halos bawat sem? Yung feeling na hawak mo na ang susi sa tagumpay. Pero ngayon, anong nangyari? Cum laude ka nga, pero ang inbox mo, puro automated rejection emails lang. O mas malala, puro scene zone. Ang sakit isipin kasi, lahat ng effort at sakripisyo mo parang biglang nawalan ng halaga. Lahat ng medalya at certificate na proud mong sinabit sa dingding ng bahay ninyo, parang display na lang talaga. Para sa HR, parang palamuti lang yan kapag ang kasunod na tanong ay, anong experience mo? Dito na pumapasok yung nakakalitong cycle. Paano ka nga naman magkakaroon ng experience kung walang kumpanyang handang bigyan ka ng pagkakataon para magka-experience in the first place? It's a classic catch-22 situation na dinadaanan ng napakaraming fresh graduates. Naaalala ko tuloy yung kwento ng kaklase ko dati. Cum laude rin, sobrang confident niya na bago pa man matapos ang graduation week, may job offer na siya. Pero lumipas ang 1 buwan, 2, 3, hanggang sa umabot ng halos 6 na buwan, wala pa rin. Puro rejection at ghosting lang ang napala niya. Sabi niya sa akin, doon niya na-realize na hindi pala laging grades ang tanging puhunan para makakuha ng trabaho. May mga skills na kailangan mo ring aralin na hindi naman talaga itinuturo sa loob ng classroom. Yung mga tinatawag na soft skills at real-world skills. Paano ka ba makikipag-usap ng maayos sa interview? Paano ka mag-solve ng problema na wala sa textbook? Gaano ka kabilis matuto ng mga bagong digital tools na ginagamit sa industry? At higit sa lahat, yung diskarte, paano mo ipapakita na kahit wala kang experience, may maiaambag ka? Hindi ko sinasabi na walang kwenta o walang silbi ang honors na nakuha mo. Huwag na huwag mong iisipin yan. Ang mga parangal na yan ay patunay ng iyong dedikasyon, sipag at talino. Isang testamento yan sa kakayahan mong mag-commit at mag-excel sa isang bagay. Pero kailangan din natin ng reality check. Sa totoong mundo, sa corporate world, hindi yan ang tanging basehan. Ang mas mahalaga sa mga kumpanya ay kung ano ang kaya mong gawin para sa kanila. Ngayon, ano ang skills mo? Ano ang attitude mo sa trabaho? Paano ka makakatulong na masolve ang mga problema nila? Kaya kung ikaw ay isang honor graduate na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng trabaho, huwag kang panghinaan ng loob. Huwag mong ikahiya ang sitwasyon mo. Hindi ka nag-iisa. Normal lang na maramdaman na yan. Ang honors mo ay isang malaking achievement at patunay yan ng iyong work ethic. Ang kailangan mo lang ngayon ay matutunang ihalo yan sa tamang diskarte, sa pag-build ng mga bagong skills at sa pagpapakita ng tunay mong potensyal. Kapag napagsama-sama mo yan, maniwala ka, darating at darating din ang tamang oportunidad para sa'yo. Ikaw ba naranasan mo rin to? Gumraduate with honors pero nahirapan pa ring makahanap ng trabaho? I-share mo naman ang kwento mo sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang pinagdaanan mo. At kung nakahanap ka ng value sa video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe to Aftergrad PH para sa mas marami pang real talk at practical tips para sa'yo. Maraming salamat sa panonood.